Good morning guys. Welcome back to the Captain's Log. Interesado ka ba? Well guys, ang topic natin ngayon dahil sa mga experience ko dito sa Korea, nakaalis na po ang inyong lingkod sa Korea. Papunta na kami ng US. At nakita nyo naman sa mga vlog ko kung anong dala namin, ang steel coils, steel plates, and steel pipes. So nasa Pacific Ocean na kami ngayon. So bigla na lang naisip ko, medyo kailangan ko sigurong i-discuss yung tungkol sa labas-labas namin sa kabilang puerto. Kaya topic ko ngayon yung shore leave. Bakit mahalaga ang shore leave sa aming mga seafarers? Guys, nakakalungkot isipin, no? Dahil sa unang port ko dun sa Korea, which is Daejeon, Daejeon. Nakakalito na kasi sila, no? Yung Daejeon, yun yung nakikita nyo sa reels ko na yung Mokpo. Imaginein mo, no? Nung dumating kami sa port, sabi ng agent is mga 1.5 araw lang kami. At tinatanong ko kung nasaan ang shore pass namin. Ang sabi nila, kasi saglit lang daw kami, kailangan pa ba daw? Nag-init ang ulo agad ng kapitan. Pinagsabihan ko yung agent na may karapatan kaming mga seaman na lumabas. Discretion ko na yan kung anong oras ko sila pababalikin. Gusto niyang palamigin ang inyong lingkod sa init ng ulo, pero sinabihan ko siya, kailangan namin lumabas. Imaginein mo guys, no? Kung hindi kami nabigyan ng shore pass sa Mokpo, di wala sana kami, hindi kami naka-experience sa the longest and the tallest cable car ng South Korea. Nasa Mokpo pala. So makikita nyo sa mga vlog ko, no? So imagine. Ang sumunod naman dito naman sa Daejeon, yung Point Pyeongtaek, pwede naman magka shore pass, pero magbabayad ka naman, napakalaki naman. Hindi ka pa kumakain. Sabi ko nga doon sa mga nakaraang vlogs, meron na agad na $60 na babayaran, hindi pa kumakain. So kahit na 10 days o 12 days kami doon, hindi na kami lumabas. Bukod sa pakalamig at napakalayo naman daw ng lugar, ayaw naman kami payagan na lumayo. Okay lang naman mag-spend ng pera minsan, pero kailangan na lumabas ka ng 8:30 at hanggang 5:30 ng hapon. So tas may limitation pa yung mga pupuntahan. Bawal daw sa Seoul. Ano pa pupuntahan namin? So nanahimik na lang kami sa barko. So eto na nga, yung pangatlong port namin, Isabusan. Nagpainit na naman uli ng ulo ng inyong lingkod. Ano ba naman yan? Mabait naman yung agent. Sinabihan ako na nung nag-a-apply siya ng shore pass sa immigration, na deny. Ang reason, classified. First time daw nangyari yun sa kanila, na hindi mag-issue ng shore pass. So sabi ko naman, gigil na gigil ang mga crew, lalo ng inyong lingkod. Ano ba naman yan? So Sunday pa naman noon, araw na yun. So hindi ako matahimik talaga. Hindi ako matahimik hanggang kinabukasan. Sabi ko, pinalo off ko, baka pwede na. Ang sabi naman niya, denied pa rin. Doon na gumana yung utak ni kapitan. May nag-message ako, sinabihan ko may karapatan kaming mga seaman na lumabas. Bakit naman ganun? At ako ang magiging reason classified, baka pwede naman kami pilitin ng mga immigration officers. Parang nanawa na yung agent. Sabi niya, ibibigay ko ang number ng immigration officers, which is binigay naman niya. Yun, sabi ko, tatawagan ko na lang to. Tawagan ko satellite, tinawagan ko. Naku, alam mo naman sa ko ang sumagot sa immigration officers.
iba lengguwahe, pero at siguro naman nakakaintindi rin naman sila kahit paano ng English. Okay, ang babae naman. So sabi ko, babae, may chance siguro. Hindi man ako kagalingan manligaw, pero gagalingan ko manligaw. Eto na. So inexplain ko kung anong barko, kapitan to ng barko na hindi ko pala sabihin. Sabi ko, nung tumawag ako, ma'am, ganito guys, no, nagmukhang tanga lang ng kote si kapitan, pero kailangan manligaw ni kapitan. Ma'am, please grant us your pass. Ganun na ganun guys. We want to visit your city. Please, I'm pleading you. Please give us your pass. You know, the seafarers have rights to go ashore. Ganun lang. Pasensya na guys, no. Pinakita ko lang paano ko nagmukhang tanga si kapitan, ha. Talagang sabi ko, sabi niya, anong barko? Sige, tatawagan ko ang agent, papupuntahin ko sa office, bibigyan kita ng shore pass. Ayun guys, sabi ko, pagbaba ng telepono, announce ko kaagad sa crew, mag-ready na kayo at may darating na shore pass. Hiyawan ng mga crew syempre. Sino bang hindi matutuwa niyan? Nasa busan kami. So ganun nga guys, no. Kailangan ko talaga minsan magmukhang tanga, no. Para sa kasiyahan ng ngayon, sabi nung nag-message ko sa agent, pinapupunta ka ng immigration officer, pakikuha shore pass. Sabi naman niya, napapagod na nga ako, linggo-linggo, walang tulog, pero sige, pupuntahan ko. Sabi ko na lang sa agent para may mapaano ko siya, mapakalma ng konti, kasi may hindi ng ulo niya nun dahil nagdalawang balik kami pagdikit at siya nagkakasisiyan ng piloto at agent, pero sisaka ko na lang i-discuss yung tungkol doon. So sabi ko na lang, alam mo, sa gagawin mo sa agent, i-remind ko sa iyo na may 19 na tao na mapapasaya ka. So ganun na lang ako magsabi para at least kasi kung didilin mo sa agent, wala rin kami shore pass kahit na pinayagan na kami. So yan na lang, pinakalma ko. Pero guys, mabalik ako at siguro sa mga kumpanya makakapanood nito, alam nyo, kami mga seafarers ay may karapatan. Siguro naman guys, naranasan nyo nung pandemic nang makulong ng 2 taon, no. Meron bibihira, yung makakalabas lang yung mga bibili, may mga bibilin sa labas. Pero guys, imagine niyo, sabi ko nga sa family ko, no, bagot na bagot sila nun eh. Ilang buwan mo lang bagot na bagot. Sabi ko, imagine niyo, ang mga seaman, 9 months contract, 7 to 9 months contract na walang labas-labas, 4 na sulok ng barko lang napupuntahan. Yung iba wala pang internet. Kayo nga sa lupa, may mga internet pa niyan, nababagot. At may mga pagkain din kayo, ganun din kami. So imagine mo yung sakripisyo ng mga seafarers, no? Ganun po kahirap. Totoo, at least naramdaman nyo na ang hirap pala ang makulong sa bahay lang, di ba guys? Ganun din kami. So bakit importante surely? Of course, alam mo, as per MLSC 2006 Regulation 2-4 Paragraph 2, yan ay tumatalakay sa pag-grant ng mga shore leave sa mga seafarers, guys. Sabi nga nila, alam mo yung MLC na yan, yung Maritime Labor Convention ng 2006, sabi na nag-a-approve sa mga shore leave. Sabi nga doon sa, kung natatandaan ko, ang sabi nga nila, the seafarers shall be granted shore leave, sabi, to benefit their health and well-being. So guys, excuse me, magkapilang inyong likod, no.
Alam mo ba, doon sa MLC na yan, sa Maritime Labor Convention na yan, tumatalakay na ang mga kumpanya ay responsable para sa mga sa seafarers health, safety and well-being. Kaya may access dapat ang mga seafarers sa shore-based welfare facilities kahit saan yan dako ng mundo yan. Kasi sabi nga nila, sabi nga sa pag-aaral na ang kakaroon ng shore leave ay isa sa mga susi, guys, no? Isa sa mga susi para sa physical tsaka sa mga mental health, mga recovery, at tsaka makapag-reduce na rin ng fatigue ng mga crew, which is totoo naman talaga, di ba? Kaya alam nyo guys, sa Australia, napaka-stricto nila pagdating dyan. Alam mo ba, pagdating ng mga port state pa lang, tatanungin nila ang tungkol sa mga ganyan, sa mga crew. Kapag bakit walang lumalabas na crew, magtatanong kay kapitan niya, masisisi pa ako. Pag sinabi ko naman na ayaw ng opisina ng kumpanya, tatawag mismo yan, wawarningan nila ang mga kumpanya. Eh syempre, pagdating sa mga port state, ayaw ng mga kumpanya na may mga deficiencies at may mga observations. Kaya sa totoo lang, ang Australia ang unang nagbukas after pandemic. Australia ang unang nagbukas na may shore leave na sa bansa nila, kahit yung iba yung mga nakamaskara pa. Ganun po katindi ang Australia, kaya napaka-thankful kami dyan sa bansa na yan. Doon kami nakatikim sa dati kong kumpanya, dyan kami unang nakatikim na makalabas sa Australia. So ganun guys. Kaya nagtataka lang ako na dumadating pa rin sa point na tatanungin pa ba ang kapitan kung gusto nyo ba lumabas? Bakit kayo gusto nyo lumabas? Hindi na po dapat eh. Alam dapat ng mga agent yan. Kaya ngayon, na-realize ko, kailangan pala may nakahanda na akong mensahe para sa immigration officer. Tumawag lang ang inyong lingkod kasi ang tagal bago makarating ng emails bago sa kanila. So, ganun guys, no? Kaya, sana naman po, sa susunod mga lugar, wag naman magpahirapan na mabigyan kami ng shore pass. Dapat, inaasikaso na kaagad mga agent yan. But anyway, responsibilidad ni kapitan yan. Ngayong nalaman ko na ganyan, sa susunod, magiging maingat na ako. Uunahan ko na lagi sila. Lalo sa mga bansang may hirap na hirap magbigay ng shore pass. So guys, hanggang dito na lang. Napahaba na naman ang usapan natin. So guys, salamat sa time nyo. At sana pakisuportahan nyo ulit. Pasubscribe, pabisita naman sa aking YouTube channel, ang The Captain Chard T. Please subscribe, like and share na rin po. At sana tuloy-tuloy nyo pong suportahan ang aking mga Facebook videos at mga reels. Yung reels ko, yan ang pinaka-teaser ko guys, no? At alam nyo po ba, nauuna lagi mga videos sa YouTube. Kaya kung medyo wala kayong mapanood, wala kayong mapagdibaan, pakibisita po ang YouTube channel ko. At marami na akong mga videos doon na late ko nang ina-upload sa Facebook kasi nga may reels ako. At saka pinipili ko rin lang kasi mukhang baka hindi mo naman masyado interesting sa mga Facebook viewers ko. So ganun guys, pakbisita naman ang aking YouTube channel, yung Captain Chard T. So hanggang sa muli, bago pala matapos ang lahat, i-shoutout ko muna yung mga nagpapa-shoutout dyan, sa kumpare ko kay Eugene Cayetano sa US. Papunta pa ako dyan, kaya lang ewan ko kung malapit sa inyo sa New Orleans at saka Houston, Texas. So lahat ng mga kaibigan ko na dyan, paki-PM naman po ang inyong lingkod para makita naman tayo. At ang isa pa, teka, hanapin ko, no? Shoutout ko na rin guys ang MV Echo Tango Echo N. So ulitin ko, shoutout ko lang po ang barko na ni Captain Melvin Villanueva. Shoutout po sa iyo, Cap. Salamat po sa panonood niyo po sa akin. At kung may gusto po kayong i-share sa akin, message nyo lang po ang kapatid ko. Ito po, yun po kasi yung
MV ETE, double, dalawang word yun, NN, EETE, N. Ayun yung barko ng aking si Sir Chief Roderick Tevez. Siya ang chief engineer doon. So nabanggit niya na ang kapitan daw ng barko nila na si Captain Melvin Villanueva ay nanonood din ng aking mga vlog. Sir Captain Melvin Villanueva, salamat po. At nirerespeto ko po ang experience nyo. Ako po hindi naman ganun katagal ng kapitan, pero kaya ang respeto ko po sa inyo sobra-sobra po. Ano lang po, may gusto po kayong i-share sa akin o i-topic o correction, open po ang inyong lingkod. Hindi po tayo perfectong kapitan, so willing po akong ma-absorb po kung ano po ang mga concern nyo po. Salamat po sa panonood, at syempre sa chef nila na si Ron Lubugin, sorry, kay Chef Ron Lubugin, salamat sa iyo. Nabanggit sa akin ng kapatid ko na ni Sir Chief na mas napapanood mo raw yung mga vlog ko kaysa sa kanya. Sir Chief, baka pwede naman dagdagan mo naman ng tip kay Chef Ron Lubugin, at uubos yata ang load niya sa kapapanood mga vlog ko. Salamat sa iyo, Sir, kay Chef Lubugin. Sana magkita tayo. Ganun din po sa number 1 fan ko sa YouTube, si Mark Subere. Hindi man na kita nabati ng iyong karawan, happy birthday nung nakaraan, at medyo late na kasi yung mga vlog ko, no? So Mark Subere, sige lang, at salamat sa suporta mo. Ganun din kanila Manuel Maala, ang number 1 fan ko, na classmate ko yan, kaibigan ko yan, kumpare ko. At ganun din po, sino po ba nalimutan ko? Shoutout na lang po sa mga kaibigan ko dyan at sa mga supporters ko po sa YouTube. 138 na po tayo. Salamat po. Nagsimula po ako sa 0. Sila po yung laging nauna sa mga videos ko, kasi alam mo, hindi ko na pinopost minsan sa FB, pero nag-review na kaagad sila, nagno-notify sa kanila. So nakaka 100 yung sa 138 na po yan. Hindi ko na po isa-isahin. Andyan po yung pamilya ko, syempre, mga kaibigan, mga close friend. Ay shoutout ko kayo pag minsan-minsan. Titingnan ko po yung mga pangalan nyo. At salamat po sa inyo. At doon sa mga Facebook followers ko, pabisita naman po ng aking YouTube channel. At marami po akong mga videos na doon nawala sa FB. Baka gusto nyo pong silipin. Pa-subscribe naman po, like and share na rin po. At sana hindi kayo mainip, no? Hindi kayo mabagot. At nakikita ko naman yung ayaw ng topic at hindi. But anyway, supportan niyo po ako. Salamat po na marami sa inyo, guys. Sa walang sawang pagtangkilik. Narito po ang inyong lingkod, si Captain Richardson Tevez. Muli bumabati sa inyo na isang umaga. Happy weekend po. Bye-bye.